Go! Go! You can do it! Go! Sa pagpapatuloy ng Part 4. Maraming taon na ang nakalipas, sinaktan ng Croc ang batang babae na, ayon sa kanya, ay ipinadala ng kaharian sa kabila ng direktang utos na palayain siya. Nakita ni na Megan at Simon ang madugong resulta ng paglilitis kay Horvath, ang prosesong nagbunyag ng lokasyon ng weapons cache sa hilltop. Sa proseso, nakatali ang bata sa isang upuan, dumadaloy ang dugo mula sa mga sugat sa kanyang mga braso, paa, lalamunan at ulo. Pinapaalalahanan ni Simon ang Slavic psycho na ang mga bata ay isang linya na hindi dapat tawirin. Ngumiti at umiling ang Crow, at tulad ng sinabi niya kay Maggie, nagkaroon siya ng isang pagkakataon na mag-isa. Nawala ang shot sa kanyang tainga. Hindi ko na siya nakita o narinig mula noon. Sa kasalukuyan, naghahanda si Negan, Maggie, Maya at Tomaza para atakihin ang hideout ng Crow. Walang makakita kay Luther na namatay sa isang engkwentro kay Negan sa kusina, kaya napagpasyahan na nakatakas siya. Mabilis na inilagay ni Negan sa kanyang bag ang isang garapon ng beeswax ni Luther. Inamin ni Negan kay Maggie na hindi pa siya handa harapin ang Crow. Sinasimulang maging masyadong pamilyar ang pakiramdam, parang, kung magsimula siyang magsalita, hindi na siya iyon, magiging etyo na lamang ng isang kantang ayaw na niyang marinig. Nagpapaalala kay Maggie ng panahon na bata pa si Herschel, ang kanyang anak. Sa taas nila, may nakatira na si Amos na tumutugtog ng harmonika kahit gabi na. Nang hindi nakatulong ang pakikipag-usap sa kanya, inamin ni Maggie, sa susunod na naghunting siya, palihim akong pumasok sa kanyang kwarto, kinuha ko ang isang accordion at inilibing sa lupa. Ngumiti si Negan at biro, nawalan ka ng ilang scout badges dahil dito. Sumagot siya, pero sigurado akong mas masama sana ang itinago mo. Tinanong niya kung nakita na ni Maggie ang kanyang kahon ng pusporo. Nasa kalye siya ng New York. Lumipat sina Maggie at Negan sa tribong Amai at Tomaza. Buhangin ang sewer sa methane. Sa kanilang pagsakay sa subway, walang nakapansin. Si Ginny, na naglalakad sa likod ng grupo, dumadaan sa zombie-infested na tracks ng matagal ng abandonadong subway patungo sa lumang Penn Station, kung saan pwede silang makarating sa bagong hideout ng Crow, sa Madison Square Garden. Sa pagdaan sa abandonadong cells, si Maggie ay desperadong nag-check sa bawat kwarto, ngunit wala siyang nakitang iba kundi mga upuang walang laman at mga pader na may batik ng dugo. Sa dulo ng hallway, napapansin ni Maggie ang bagong bakas ng dugo sa sahig. Ang bilanggo ay isang batang lalaki, may itim na buhok, nakayuko. Sinuri ni Negan ang zombie boy. Hindi siya iyon. Huminga ng malalim si Maggie. Hindi si Herschel, pero ito ay anak ng iba. Pinigil siya ni Negan gamit ang kutsilyo sa utak. Nagde-develop sila ng plano. Ninakaw ni Maggie ang kotse at huliin ni Negan ang Crow sa garahe, habang sila ay niluloko ng Crows sa kalahati ng lungsod. Haharapin ni Maya at ng kanyang grupo si Barasi. Makukuha mo ang iyong bata. Papatayin namin ang psychopath. Lahat ay magkakaroon ng gantimpala. Pumasok sina Maggie at Negan sa ilalim ng arena, kinuha ang pusporo ni Negan. Tinanong niya kung natukoy na niya kung paano ilalabas ang Crow. Kampante si Negan nagagana ang plano. Mababalik namin ang iyong anak. Malapit na niyang sabihin ang tungkol sa dinosaur ni Ginny nang bigla niya itong makita. Nasa bag ni Negan ang garapon ng beeswax ni Luther. Sinubukan niyang ipaliwanag pero itinulak siya ni Maggie. Huwag kang magpanggap na hindi mo nagawa ang dapat ipaliwanag, sabi ni Negan. Ngunit wala silang oras upang pag-usapan kung ano ang ginawa ni Negan kay Luther. Sa loob ng arena, inilabas ni Negan ang Crow gamit ang whistle ng Saviors. Habang nangyayari ito, palihim na sumakay si Maggie sa taxi at sinubukang patakbuhin ito at mabilis na nawala. Napansin si Ginny malapit kaya sinundan siya ni Maggie at natagpuan nila ang sarili sa arena kung saan inaasahan ng mga tao tungkol kay Maya na makikita si Barazi Horvath. Nang lumapit si Negan sa garahe, whistle ang Crow bilang tugon. Biglang nagningning ang arena sa mga ilaw. Pumutok ang mga canister sa entrance, naging nakamamatay na patibong, at dumagsa ang horde ng walkers. Walang labasan. Bawat exit ay puno ng patay na tao, hunters na naging biktima ng melee weapons. Hinila at nilamon ang mga tao. Habang dumadaan si Maggie sa crowd,
hinawakan ng Walker si Maya at muntik ng kagatin, pero nakalaban siya. Napalilibutan si Tomaza at nawala sa horde. Bumalik sa garahe, nakaiwas si Negan sa paghahanap kay Barazi, ngunit napansin siya ni Horvath sa arena. Nakalok sina Magi, Amai, at Scavenger sa isang kulungan kasama si Ginny. Gamit ang teknik na natutunan ni Magi habang naglilinis ng mga prison fence, umatake ang mga babae sa walkers na nakadikit sa kulungan. Hindi niya matiis. Ang apat ay tinanggal ang soft panels ng arena cage at bumagsak sa loob. Kumilos sila bilang isa, sa Spartan formation, dumadaan sa horde, at tinitiktik ang utak ng mga walkers. Habang papalapit sa exit, hinila at kinain ng horde ang scavenger, at halos parehong kapalaran ang nangyari kay Amaya hanggang sa mailigtas siya ni Tomaza, na dinala ang tatlong nakaligtas palabas ng arena. Sa rafter sa itaas, hinarap ng Croat si Negan at nagpakita ng hindi inaasahang reaksyon. Joy, Negan, kapatid ko, nagalak ang Croat, tumatawa sa na-shot na tainga. Ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Jerome's former savior ang tungkol sa digmaan sa Hilltop, sa Kaharian, at Alexandria, na nagtapos kay Rick Grimes na tinapos ang pamumuno ni Negan. Dapat nandyan ako. Maisip ko lang ang pinsalang ginawa ni Simon. Hindi siya nakinig sa iyo, sabi ni Horvath. Okay lang na nawala ang shelter dahil gumawa ako ng bago at ipagpapatuloy natin. Magtatayo tayo ng mas malaki, mas matibay. Ang buong isla ay magiging kanlungan, pinapalakas ng kamatayan at mga patay nito. Ipinag-utos ni Negan na makita ang nahuli na Crow Api at nagulat nang makita si Marshal Pulley Armstrong sa halip na si Herschel. Nagbigay ang Croat ng regalo sa humahabol kay Negan at ipinakita sa kilos na kumikilos siya sa diwa ng pagkakaibigan at kapatiran. Ihinagis ni Horvath si Armstrong sa truck at itinapon sa platform sa ibaba, hindi hinahayaan si Zaconic na mahulog pabalik. Tumulong si Negan sa kanya at tumakas sila ng magkasama. Sa ibaba, bumababa sina Magi, Ginny, Amai, at Tomaza sa tanging escape route, ang sewer, na tulad ng binalaan ni Omya, ay puno ng patay at methane gas. Bumaba si Tomaza sa hagdan papunta sa sewer, sinundan ni Omya at Ginny. Tumango si Magi, ipinaalam sa bata na maayos ang lahat. Nasa likod niya siya. Isinara ni Magi ang pinto sa abot ng makakaya at bumaba sa madilim na hagdan. Sa ibang lugar, nagsisettle sina Aiden at si Lame Armstrong sa isang shoe repair shop. Akala ni Negan ay magkasama sila, pero itinutok ni Armstrong ang baril sa fugitibo. Binanggit niya ang mga code na nilabag ni Negan sa batas ng Bagong Babylon. Code 14, Section 2, ang premeditated murder ay itinuturing na first-degree murder at kaparusahan ay kamatayan para sa pagpatay sa magistrate at apat pang tao. Papatawan si Negan ng kamatayan ng walang paglilitis, ngunit hindi bago ang maaaring huling salita niya. Si Magi, Ginny, at ang mga katutubo ng New York, kasama sina Maya at Tomaza, ay tumakas tulad ng mga daga sa tunel sa ilalim ng bagong silungan, kung saan pinupuno ng Croat ang kanyang methane bank gamit ang mga sariwang bangkay. Pinapakain ng Croat ang beast, gamit ang mga patay upang paganahin ang arena, at sinisisi ni Maya ang kanyang sarili sa pagdala ng tribo sa Barazi Trap. Ngunit sabi ni Tomaza, dapat nilang ituon ang pansin sa paglabas bago maramdaman ang epekto ng methane sa kanilang katawan, pulso, parang jackhammer sa ulo, mabigat na mga mata at pagduduwal sa ibang bahagi. Hawak ni Marshal Pulley Armstrong ang baril kay Negan. Pinapaalalahanan siya ni Negan na nalunod na ang kanyang bangka, nakasara sa ilalim ng lock and key ang isla dahil sa mga Croat at siya ang nagsagip sa kanya, ayon sa Marshal. Hindi ito nagtatanggal ng pananagutan ni Negan sa pagpatay sa hukom ng New Babylon at apat pang tao. Ngunit tinawag ni Negan itong lynching para sa ginawa sa kanyang asawa sa sewer. Nakatagpo ang grupo ni Magi ng pader ng grease. Nakasara ang mga hatches at nagsimulang umubo sa methane. Galit si Magi dahil dumating si Ginny sa isla upang hanapin si Negan. Hindi mo alam ang halimaw na kilala ko, sabi niya sa bata. Pero kung mananatili ka dito ng matagal, malalaman mo rin. Napapaniwala ni Armstrong si Negan na makarating sa Chelsea Pier. May floating docks ang marina, gawa sa modular plastic pontoons, mula sa matibay na polyurethane foam, kaya makakaalis sila sa isla. Nagtatago sa lumang refrigerator na ginawang lihim na entrance, natuklasan ni Negan at Armstrong ang mga bahagi ng katawan ng isang manika, hiniwang manika,
katawan na may maraming braso at paa, at ulo na hiwa na may mga bahagi. Maaaring gawa ng avant-garde artist noon, sabi ni Naigan, o ng baliw na tao, sagot ni Armstrong. Sa ilalim ng Danish cuisine, hiwalay si Tomasa sa grupo. Aksidenteng natagpuan niya ang oxygen gas masks, inisip na iniwan ng Burazi, ngunit may hinala si Maggie. Hindi pa rin maunawaan ni Amaya kung paano nalaman ng Croat ang kanilang presensya. Sinasabi ni Tamaza na baka si Luther ang nagpahayag, sa huli, na wala siya bago ang ambush. Siya iyon, sabi ni Maggie. Hindi si Luther. Sabi ni Tamaza, alam niya eksakto kung paano makakalabas sa arena. Alam niya na kailangan niyang pumunta sa sewer, at alam niya kung paano makapasok. Tinanggal niya ang backpack bago makita ang oxygen tanks. Nasa kanya ang cylinders buong oras, at palaging kasama ang Croat. Inamin ni Tomasa, ang panaginip na sakupin ang isla at mabawi ang kanilang tahanan mula sa Croat at Barazi ay isang ilusyon. Wala na ang ating bahay at maya wala na siya. Lahat ay namatay. Ang ginawa ko ang tanging paraan palabas. Ginawa ko ito para sa iyo. Nabigo sa pagtataksil, iniwan siya kay Maggie at umalis na walang laban. Itinutulak ni Negan ang Walker kay Armstrong at tumakas. Nang mahabol niya ito, ipinaliwanag ni Negan kung bakit isinagip niya ito sa arena. Ayaw niyang iwan ang tao sa kamatayan kahit gaano kalaki. Nag-alok si Negan ng tulong sa sugatang Armstrong kung susuko sa paghabol, ngunit tumanggi ang marshal. Sa tunnel, inalok ni Maggie si Amaya ng silungan sa mga bricks bago siya nawalan ng malay sa methane. Naglinaw ang malabong alaala sa kanyang isip. Naalala niya ang pagtugis sa anak niyang si Herschel na hinati ng mga Croat sa bricks. Naalala niya kung paano pinasabog ni Negan ang utak ni Glenn. Naalala niya ang sigaw ni Herschel na humingi ng tulong at ang pagkamatay ni Glenn. Pagbalik niya sa mesa, sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili. Isinuko nila ang kanilang silungan para mabuhay at maibalik si Amaya. Kung dinala niya ang kanilang mga tao sa Croats, bibigyan sana sila ng bangka at paraan palabas ng isla. May lugar sa mainland na may mga bahay, kusina, silid para sa gamit, farm, at paaralan para sa mga bata. Ang bahay na ito, mukhang ligtas, sabi niya, dahil lahat ay gawa sa bricks. Bago makasagot si Maggie, sumigaw si Maya. Isa sa maraming bangkay sa tiyan ng beast ang humawakan sa kanya. Habang pinoprotektahan ni Maggie si Ginny, wala nang oras si Tomasa na iligtas si Amaya, hinila siya papunta sa bunton. Nilamon ng Walker ang liig ni Tama. Sa kanyang dugo ang bibig, nasabi niya ang huling salita, kasalanan ko lahat. Pinusil ni Maggie ang kanyang utak. Sa King Theater, pumasok si Francis Horvath sa isang marangyang kwarto at inihayag na naihatid na ang kanyang informant. Neutralized na ang banta mula sa tribo at nandito si Negan sa isla. Isang babae na may aura ng elegance at elitism ang nagsara ng libro. Umupo na parang pinagalitan na bata, mahiyain ipinakita ng Croat ang badge ng Marshal ng New Babylon. Parang sinabi mo. May mga susubukang ibalik ang lahat, lumang batas at kulungan para maglingkod at protektahan, sabi ng Croat. Pero sa katotohanan, gaya ng dati, pinarurusahan lang nila, nagnanakaw at pinapakain ang kanilang tiyan. Ngayon, gusto nila ang itinayo namin na amin. Kaya kailangan namin siya, sabi ng babae. Kaya nasira ka ng husto. Kumakniel ang Croat sa tabi niya, nangangako na hahanapin siya. Walang paraan na makakalabas si Negan sa isla. Nang iniabot ng babae ang kamay, sinelyuhan ng Croat ang pangako sa pamamagitan ng halik sa kanyang bukas na palad. Halos mamatay si Maggie sa methane. Ginny, gamit ang gas mask, ginagabayan siya. Iniabot ni Maggie ang lalagyan ng tubig at sinabihan si Ginny na makarating sa bricks. Ipinaliwanag niya kung bakit hindi sinabi kay Negan na narito si Ginny. Kung malalaman niya, lahat ay babagsak. Lalabas siya. Babalik ka niya. Ayon kay Maggie, isang masamang tao ang kumuha ng lahat ng kanilang ani at pagkain, at magpapatuloy siya bawat harvest hanggang sa magutom sila. Mas masahol pa, hawak ng masamang tao ang kanyang anak, si Negan, at ang susi sa kanyang pagbabalik. Tumango si Ginny. Sa unang tingin, nagtatago sina Negan at Armstrong sa school bus. Kahit si Negan ay hindi alam kung bakit tinutulungan ang cop. Maswerte ako, itinuro nila sa akin ang kamatayan mo at double wanted ako. Ang susunod na tao sa likod ko ay mas masahol pa sa iyo,
garantisado, sabi ni Armstrong kay Negan tungkol sa kanyang kapatid na si Joel, mabuting tao, ngunit apektado ng droga, na minsang nag-stone at pumasok sa bahay nila at inatake ang kanilang ina. Hindi na niya kinausap muli ang kanyang kapatid. 3 taon pagkatapos, bumagsak ang lungsod. Iniwan siyang mamatay mag-isa sa pinakamasamang lugar sa planeta. Tanong ni Armstrong sa pagitan ng ngipin, karapat-dapat ba siya? Talaga bang itim at puti ang lahat? Sa ilalim ng lungsod, nabara ang exit ni Maggie at Ginny ng isa pang bunton ng mga bangkay na pinapakain sa mga hayop. Naipit ang paa ni Maggie sa lumulutong crowd ng mga patay sa kanyang paligid. Init at methane ang nag-transform sa mga nabubulok na katawan sa isang masa ng mga braso at paa. Ang 6 na braso na Walker ay gumapang papunta kay Maggie. Nakakaabot siya sa paa nito at natuklasan ang kalahating katawan na nakakabit sa kanyang gilid. Isang malaking Frankenstein monster ng nabubulok na laman na may mga ngipin at gutom. Sinubukan ni Maggie na makatakas mula sa ilalim ng bumagsak na halimaw. 2 ulo ang kumagat sa kanya nang lumabas ang 3 ulo mula sa dibdib, parang sa pelikulang Alien. Lumabas ang isa pang ulo. Pinipilit ni Maggie na huwag matalo ng methane, lumalaban sa pamamagitan ng pag-atake sa mga ulo. Lahat ng 3, ang 6 na braso na Walker ay bumagsak. Lumitaw ang ika-4 na ulo at pinusil din niya. Sumunod siya kay Ginny sa hagdan. Nakasulat sa dugo para kay Maggie, Liar. Habang gumagapang si Ginny sa sewer tunnels, nalaman natin ang totoong nangyari sa bricks. Bago makalabas, umakyat si Ginny sa grain bin at natagpuan itong puno ng ani. Habang mahina na gumagapang si Maggie kay Ginny, naalala niya ang gabi ng kuhanin ng Croats si Herschel. Habang hinahati siya ng buratsis mula kay Maggie, iniabot ni Horvath ang piraso ng papel, hindi lang basta papel. Ito ay wanted poster ni Meg. Nakakalabas si Ginny sa sewer at nagpasabog ng flare na napansin ni Negan. At bago natin ipagpatuloy, like and comment para sa part 5.